Uwi na lang ako sa Pilipinas, magnegosyo na lang ako doon kahit na ano. Bakit yan lagi ang kalimitan mong maririnig sa isang OFW? Sa tingin ko una, ang may share ko sa inyo is based sa experience ko at sa practical na rason. Kasi ako bilang isang OFW, kagaya ko, my plan is 50. Kung titingnan mo, may edad na talaga para mag-apply ng trabaho sa. So, siyempre, pag ikaw kumpanya, piliin mo siyempre yung bata at may kunting experience compared doon sa mga may edad na, no? Isa yan sa mga dahilan kung bakit ang lagi nating iniisip is magnegosyo. Kasi meron tayong assumption na pag nag-business, siyempre, ikaw yung boss, ikaw yung may-ari. Pagdating doon sa Pilipinas, dala-dala yung kanyang ipon, ang nangyari, hindi pa alam kung anong negosyo papasukin at of course, wala ring experience paano patakbuhin ang isang business. Paano magpatakbo ng business. So, ang nangyayari, siyempre, pagdating doon, magtanong-tanong, ano bang magandang negosyo? Magtingin-tingin sa paligid kung ano yung patok na makikita na, parang maganda yung negosyo ng kapitbahay. Matry nga rin. So, alam mo yung ganon? Yung iba naman, sa kasamaang palad, may mga nagsuggest na kaibigan, kakilala, na ganito magandang pasukin. Yan pala, scam na rin yung iba. Napakahirap na ganon ang mangyayari. Makikita kasi natin yung mga nagbi-business, yung mga naging successful na eh. Hindi natin alam behind those years na ginugol nila bago sila naging successful. Ano yung mga dinaanan nila? Hindi natin makikita yun eh. At yung mga nag-fail, hindi natin nakikita yun kung anong mga struggles ang dinaanan nila, anong mga pagsubok, no? Nakikita lang natin yung mga nandyan na, malalaking kumpanya, nagiging successful na. So, iniisip natin na yun na lang gagawin ko, mas madali. Pero, hindi pala ganon. Pag ganon ang gagawin ko, pagdating ko pa lang sa Pilipinas, saka ako mag-isip kung anong negosyo, saka ako maghanda. Pag nandun na ako, edad na rin ako, sa tingin ko mahirap. Ngayon, isa sa fear ko, isa sa kinakatakutan ko, mag-umpisa ng business, is wala talaga akong alam sa finances, sa accounting, bookkeeping. So, ang ginawa ko, as early as 2015, nag-umpisa na talaga ako mag-aral about accounting, about bookkeeping. Maalala ko, talagang nag-invite kami ng kasama naming accountant para lecturean kami doon sa mga basics ng accounting. Apart doon sa seminar na inatinan ko, talagang in-invite pa namin sa labas yung isa naming kasamang accountant sa trabaho. Nagbasa ako ng mga libro about bookkeeping, about accounting, kung paano at ano-ano yung mga term na yon para hindi na ako matakot habang tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko dito sa abroad. So, ang ginawa ko nga noon ay talagang gumawa pa ako ng mga dami na company kunyari. And then, as I learned doon sa mga basics ng bookkeeping at saka accounting, ay talagang in-actual ko. Kunyari, pag may bumili, so saan siya dapat, anong tawag ng entry na yon. So, lahat yon inaral ko. Habang tumatakbo yung panahon, no? Nafe-feel ko na, alam ko na, ang dati kong kinakatakutan, yung bookkeeping at saka accounting, ay nag-iisip na ako, ano namang negosyo ang papasukin ko. So, minsan pumapasok sa isipan ko as an HR, kasi sabi nila, pagka ikaw daw ay magnegosyo, dapat sundin mo kung ano yung passion mo, kung ano yung gusto mong gawin. Kasi kahit hindi ka bayaran, gagawin at gagawin mo yon. So pag yun ang negosyo mo, okay, binabayaran ka pa, ini-enjoy mo pa yung ginagawa mo. Which is tama nga naman. Ngayon sa sitwasyon ko, ako ay isang HR, no? So my expertise is more on headhunting, looking for the right person for a particular job. So yun yung trabaho ko sa company. So it's practical na papasukin kong business is siguro recruitment. So, meaning, maghahanap ako ng tao para sa isang client at pag na-hire nila, bibigyan nila ako ng bayad. Parang consultancy firm ang dating, no? Or manpower supply. Pwedeng ganun. Tayo ng agency, no? Pero pagka-agency, naisip ko hindi biro itong gagawing puhunan dahil kailangan talaga ng malaking puhunan, sabi ko. Baka hindi po pwede rito. So, tumatakbo yung panahon, gusto kong mag-business. Anong negosyo yung papasukin, no? Minsan, naiinip na ako eh. Pero, napansin ko, meron akong somehow fascination sa mga sasakyan, lalo na sa kotse, no? Napakaraming sasakyan, ano? Bukod sa kotse, may mga motor at nagkalat yan sa atin. At hindi lahat ng mga nagmamaniho ay marunong mag-ayos ng kanilang mga sariling sasakyan. So, naisip ko, maganda siguro, no? Kung ganun ang business ko. Pero, of course, wala talaga akong alam. Hindi talaga ako professional na mag-aayos or marunong mag-ayos ng sasakyan. So, kumbaga,
zero knowledge doon. May interest lang ako. Dahil dyan sa interest na yan, ang ginawa ko, nag-aantay lang talaga ako ng sign ni Lord. Kasi kahit papano, ginawa ko na yung assignment ko na gusto kong mag-business. So, inaral ko muna. So, para din stocks trading, no? Gusto mo mag-stocks trading, huwag kang mag-trade ka agad. Aralin mo muna. So, speaking of stock market guys, titingnan muna natin yung ating index, no? At ayon sa ating Fibonacci, ay talagang nag-hold siya sa 0.5 level, no? So, nagcha-channeling lang talaga yung ating index ngayon. So, kung ipa-plot natin yung channel niya, so, ang upper channel natin is yung area na to, no? So, i-clone lang natin tong ating trend line. Tapos, ilagay natin sa lower channel natin. So, nasa level lang na nagaganyan, no? Channeling yung ating market. So, ibig sabihin nun, pag dumating siya sa lower channel, magba-bounce back na siya. Tapos, aakyat. Tapos, pag na-reach niya yung upper channel, magda-drop naman siya. So, may secondary na channel, no? Tsaka yung ginuguhitan natin, kunyari, yan yung mga buying areas na kung saan ay maaring yan yung buy signal mo pagka nag-reach siya sa lower channel, no? At pag umabot doon sa upper channel, benta mo na. So, back to the video. So, parang ganun din. So, yun ang ginawa ko. Naaral ko na siya, parang confident na ako. Ngayon, hindi ko naman alam kung anong business. Hanggang sa, talagang nagdasal lang ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gustong-gusto kong magnegosyo, pero hindi ko alam kung anong negosyo ang gagawin ko. At kailan ako mag-umpisa? Yung bang time na nandito pa ako, or doon na ba pagdating ko? So, maraming mga tanong. Kasi busy rin sa trabaho, 8 to 5 eh. So, isang araw, may lumapit na pagkakataon. Nakita ko na tong business na to eh. Alam ko, thriving siya eh. Kasi napakatagal na niya doon sa amin. Yung vulcanizing shop nasa highway, doon sa labasan namin. So, napansin ko lang yung business niya. Sabi ko, ilang years na rin siya nandun. So, ibig sabihin talagang nairaos niya yung pamilya niya. Although, nagstay lang talaga sa ganung itsura yung kanyang shop, no? Hindi niya na-improve yung kubo niya. Ganun lang din. Tsaka yung technology nung niya, pagbubulkanize niya, makaluma pa rin. Tapos, nandun lang siya. Pero ilang taon na siya doon? Siguro 10-15 years na siya doon. Nakikita ko lang siya tuwing nagbabakasyon ako. So, isang araw, lumapit siya at inalok yung kanyang negosyo. Kasi daw, uuwi na siya sa kanila kasi nga, mag-a-abroad na yung kanyang asawa. So, walang maiiwan doon sa mga anak niya. Which is, hindi sila sa highway nakatira. So, yung negosyo lang nila nasa highway. Para mabantayan niya yung mga anak niya, at the same time, aalis na yung kanyang asawa. So, yung mga gamit niya doon, yung compressor, yung mga tools sa pangsikwat na ganyan sa pagbubulkanay, conventional talaga na shop. At saka yung kubo. Yung kubo, yung kubo lang talaga na akala mo yung matutumba na rin. So, inalok niya sa akin, bininta niya sa akin ng 20,000. Ngayon, sabi ko, Lord, ito na ba yung sign na binigay mo sa akin na ito na yung pagkakataon na maumpisahan ko yung business? Ngayon, ang tanong naman, since nandito ako, sino ang magbabantay? So, yun naman, yun ang unang challenge. Tinanong ko rin yung may-ari. Sabi ko, paano ngayon yan? Aalis ka rin naman pala. So ngayon, ibenta mo sa akin, nandyan. Sinong tatao? Ngayon, sabi niya sa akin, walang problema. Meron akong pinsan na walang trabaho ngayon. Siya yung sasabihan ko na magtatrabaho dyan. Sabi ko, ano naman ang proseso? Sabi niya, automatic, hati kayo sa kita. Magtitinda ka rin dyan ng mga interior ng motor, sa motor. Para may dagdag ka rin na income bukod doon sa kita sa pag-vulcanize ng mga interior ng sasakyan. So sabi ko, sige, puntahin mo yung pinsan mo, mag-usap kami, at kung okay naman siya, bibilhin ko yan. Kasi mahirap na, bibilhin ko, walang tao, di ba? So paano yun? Walang activity. So walang kita, walang income. So ayun na nga, binayaran ko, nagpirmahan kami.
Nag-duty din kinabukasan yung kanyang pinsan. So guys, 1 week lang na pumasok yung tao na yun. After nun, hindi mo na makontak. So, naisip ko, part lang yata ng deal yun ng kanyang pinsan yun para mabenta lang. After nun, wala na. So ngayon, ito yung mga problema, mga challenges sa isang business na kailangan mong harapin. Otherwise, pag nag-quit ka, wala na. Failure ka na nun. So, since naumpisahan ko na, nandun na ako, tinanggap ko ito as a challenge. At nag-pray na lang ako sa Panginoon na tulungan niya ako, palagpasan ko tong problema na to. Dahil wala na tao Sa awa ng Diyos, nakakita ako ng tao, nagiging partner ko sa loob ng halos isang taon. Nalagpasan ko yung challenge na yon, nagawa ko yung sumunod na step. Bottom line, as an OFW, kung gusto mo mag-business, as early as now, uumpisahan mo nang aralin kung saan sa tingin mo na pag nagpatakbo ka ng business, saan ka sa tingin mo may weakness. So, yun ang aralin mo. Kasi mayroon iba sa atin, ang profession is accountant. So, hindi nila challenge yung challenge ko. Maybe some other aspects. So, yun ang aralin mo. Number 2, kung pwedeng umpisahan mo na yung business while nandito ka pa sa abroad, ay umpisahan mo na. Para pagdating mo doon, if the business works out, confident ka na mag-resign, mag-retire, at umuwi na ng Pinas. Hindi yung saka ka ngayon mag-aral paano mag-business habang wala ka ng trabaho. Kasi pagdating doon sa Pinas, pag nawala na yung big chunk ng iyong income, which is yung trabaho natin sa abroad, pagdating doon, puro gastos na yun. Tapos saka ka pala ngayon mag-iisip kung anong negosyong papasukin. Nahuli ka na noon. Kung baga, kumakain na yun ng oras, araw, at wala pang pumapasok sa'yo na income. At mapipressure ka ngayon na bilisan yung pag-aaral or bilisan yung pag-establish ng business. So, unlike habang nandito ka pa, tinry mo na umpisahan, pag nag-click, confident ka nang umuwi sa Pinas. At kung nag-fail man yon, hindi ka pa rin lugi dahil may mga napupulot kang aral doon. So, sa next try mo, maiiwasan mo na yung mga mali na ginawa mo nung una. At of course, start small. Huwag mo biglain. Sa next video guys, ay i-share ko naman sa inyo yung pangalawang challenge na naranasan ko sa pagtayo at pag-run ng isang maliit na negosyo. That's it guys for today's video. Thank you so much for watching. I will see you next time.